Dandelion season na ngayon dito sa Germany, kaya magha-harvest tayo ng mga dandelion. Ayan na si Ethan. And gawin nating tsaa at i-preserve natin. Sobrang hahaba na ng ating mga kamatis. Kaya ang gagawin natin ngayon is i-transplant natin siya. Tapos meron akong mga itlog dito. Ito yung mga itlog. Crush natin ito siya. Tapos before natin siya i-transplant, ilagay natin sa ilalim ng ating mga kamatis. Maganda kasi daw yung itlog para sa mga kamatis. Meron pala akong pina-germinate na mga okra. Ganito yung itsura niya. Ayan o. So, though hindi pa siya talaga masyadong na-germinate, gusto ko na siyang i-transfer dahil feeling ko masisira siya. Meron kasing iba dito na 2-4 na nasira siya. So, ngayon, before masira lahat ay ita-transplant ko na. Though marami akong napa-germinate na meron pa ditong ito siya is ampalaya, tapos yung talong hindi pa nag-germinate. Medyo matagal talaga mag-germinate ang talong. Late na naman tayo sa talong natin. Meron nga akong malunggay, and yan yung hinihintay ko talaga yung malunggay. Though maliliit pa yung kanyang tubo, and hindi ko muna siya i-transplant. Pala yung ating mga pananim, ilagay ko sila sa labas para mapaarawan and ma-prone sila sa hangin. Ayan oh. Dahil kapag sa loob lang, hindi sila nahahanginan. Sobrang ingay ng aming kapitbahay dahil meron silang mga parang malalaking tangke. Yung poop nila is, or yung poop ng kanilang mga baka ay tinatransform nila into fertilizer dahil yung mga farmer dito sa amin ngayon ay nag-i-start na din sa kanilang mga pananim. Ito yung ating gamitin para sa ating kamatis. Mabuti na lang at maganda din yung weather ngayon dahil noong nakaraang araw ay hindi maganda yung panahon dito sa amin. Very cold and maulan. Kaso nga lang, ito naman yung nangyari sa ating garden. Ang dami at ang hahaba na naman. Parang last week lang tayo nag-lawn mower, ngayon sobrang haba na naman ng mga damo. Guys, sobrang dami ng bulaklak nitong aming mirabellen ngayon. And alam nyo, na-realize ko sobrang bango ng kanyang bulaklak. Madami ngang mga bees dyan. Hopefully talaga madami yung bunga nito this year dahil nung nakaraang taon hindi tayo nakapag-harvest pero iilang peraso lang dahil wala masyadong bunga. Pero nung unang taon namin dito, sobrang dami naming na-harvest talaga. Sobrang dami talaga naming na-harvest. Dito natin itatanim yung ating okra. Ito naman yung mga pang seedling talaga na soil. Seedling soil. Ito na din talaga yung ginagawa ko kapag nandito lang ako sa bahay dahil syempre sa mahal ng mga bilihin ngayon, mas mabuti talaga na meron tayong mga sariling pananim, ganyan ba? Para hindi na tayo bibili pa at makakasave tayo. At dito sa Germany, lahat na din ng mga bagay-bagay dito ay mahal na din. Ang liliit pa nitong ating mga okra pero transplant na natin ito. So ito yung ginawa natin, nilagyan ko ng itlog. So maliit na lupa tapos itlog. Though first time ko itong itry, sana mag-work naman. Pero may nakita kasi ako na ganito yung kanilang ginagawa. And I know, last year before ako nagtanim sa garden is naglagay din ako ng eggshell. So, dito ko muna siya ilagay since marami naman akong eggshell. So, meron akong malalaking pots. Meron ding maliliit dahil ito lang yung malalaki ko na pots. 2, 4, 5 lang. And, ang natira is itong mga ganito pero okay naman ito. Tapos, itong soil is maganda naman itong soil. So, ito, madami tayong roots sa ilalim. Maganda yan siya. Tapos, ito separate this one. Ito lang pala yung dalawa yung laman, yung naitanim ko.
Tapos, ang ginagawa ko is, nilalagay ko talagang sobrang ilalim dahil itong, kung nakikita nyo, parang may balahibo dyan. Yan siya is, magiging roots pa yan siya. Sa lahat ng isinidling ko, alam nyo ba itong mga kamatis yung pinaka mabilis, hindi matrabaho at mabilis patubuin. Yung iba kasi, yung, lalo na yung mga Filipino na gulay, ay naku, sobrang hirap niyan patubuin at i-germinate. Minsan hindi pa nakaka-survive sa weather dito sa Germany. So, natapos na natin yung ating kamatis. Pero yung aming kapitbahay, maingay pa din. Tingnan nyo yung aking kamay. And ito na siya. Ito kung muna ito ilalagay. So, last time is nilagay natin ito sa doon sa taas ng bahay. Pero kailangan na niya na dito dahil in the maybe next week or in the next 5 days, kapag okay na ito siya, pagkatapos natin transplant is, pwede na natin siyang ilabas para maka-experience na ng sun at saka hangin. So, para ma-strengthenin natin siya. Tingnan nyo yung ating mga pots. Oh, may maliit, may malaki. Ayaw ko na kasing bumili dahil meron naman ako nito last year. Akala ko kasya pa. Akala ko marami pa sila. Kaso ito na lang pala. Meron pa ako doon. Kaso yun naman is malalaki. So ito lang talaga yung kasyang-kasya. And alam nyo ba, next month pa natin ito mailagay o maitanim sa labas. Dahil nga may freeze o frozen or may freeze temperature pa kapag gabi dito sa amin. So mga beginning of May natin ito ilabas. So ang ganda ng itsura ng ating kamatis. Sana naman ay gaganda ito at hindi mag-yellow. Ito namang ating okra, ilalagay natin ito sa loob ng bahay. Sobrang init dito sa loob ng garden house. Super sensitive pa itong ating okra. Lagay natin ito sa loob ng bahay. Alam nyo ba, I think late na tayo sa pagtatanim ng okra. May itinanim naman ako earlier na okra noon, kaso yung iba is hindi nag-survive. Meron akong ilang okra na nag-survive. Pula na okra. Gusto ko kasi na meron akong green. So yung green ang hindi nag-survive. Ito yung dadalhin natin sa labas. Lalagyan natin ng mga harvest natin ng mga dandelion. And ito siya, gamit na gamit ko. Talaga ito siya. Ganda nito. And malaki siya, kaya bumili ako nito. And dito natin ilalagay yung ating mga harvest na dandelion. Before pala tayo lalabas, papakita ko lang sa inyo. Meron pala kaming nagawa na marmalade. So ito siya is cherry plus red currant na marmalade. Kahapon ito ginawa ni asawa. Ito pa yung cherry na na-harvest natin last year. So, from the garden, at yung iba naman is yung na-harvest natin na doon sa kuliga or sa katrabaho ng ni Patrick. Dahil magsa-summer na nga dito sa Germany, kailangan na naming ubusin yung mga laman ng freezer na na-freeze, like yung mga prutas na na-harvest natin last year on the last year pa. Kaya ito yung nagawa ng mga marmalade. Ito lahat yung mga cherry. So wala nang cherry doon. Kahapon nagluto din si asawa 12 na marmalade. So tingnan niyo yan siya. Oh. Ito is 30 na marmalade ito. Sobrang bango niya. And ito yung paborito ko na pinapalaman sa tinapay. Naubusan na din pala kami ng marmalade, kaya kailangan na talaga namin na magluto ng marmalade. Tamang-tama. Dahil last year kasi, ang dami nating mga na-harvest na mga fruits. Meron pang blackberry at saka herbiera or strawberry doon na kailangan din natin gawing marmalade. So, para maubos na talaga yung ating mga prutas doon sa garden, para makapag-imbak na naman tayo or makapag-freezer na naman tayo ng mga prutas ngayong taon na maha-harvest natin, and hopefully this year marami pa din ng mga prutas na maha-harvest natin. Maganda din pala ang weather ngayon dito sa amin. Tamang-tama. Anak, you cannot open it. Mama, Yeah? what is looking? 9. Papa, Yeah, Papa hat die Schlüssel. Yeah, your shoes. Auto? Mit dem Auto, genau. Oh, richtig. Lustig. Dandelion season na ngayon dito sa Germany, kaya magha-harvest tayo ng mga dandelion. Ayan na si Ethan. And gawin nating tsaa at i-preserve natin.
Noong nakaraan, sobrang daming dandelion dito kaso nag-lawn mower ako. And ngayon ko palang naisipan na mag-harvest ng mga dandelion. So before pa siya magiging puti is iha-harvest na natin siya. Yan yung paborito kong hina-harvest at ginagawang tsaa. Ich habe schon so viel. Dasyon so feel. Every season, ginagawa ko to na mangunguha ng mga dandelion para gawing tsaa. Napakadami kasi ng mga health benefits nito and yung ugat, yung pinakagusto ko. Ito siya, very mild lang yung mga bulaklak kapag yan yung gawin mong tsaa. Pero yung roots, very, at saka yung mga leaves nito, mapait siya, pero grabe, napakadami ng health benefits. And kapag nagtsatsaa ako gamit yung mga roots, is palagi akong pumupunta sa toilet. Dahil, ano siya, para siyang laxatives. Palagi kang magbabawas. Hallo, Mami. Hello, I have here. Kapag nga hindi dandelion season, bumibili pa ako ng yung dandelion tea. Bumibili ako, meron sa Amazon minsan kapag nauubusan na ako. Kaya ngayon, gusto ko na mag-dehydrate ako ba para may marami akong ma-save dahil itong dandelion season mabilis lang siyang matapos. And wala na, tapos na. Yun na, mabilis lang siya, pero sobrang dami niya. Nakikita nyo yan, sa aming kapitbahay kasi to. Sobrang dami din. Ayan, mga dandelion niya yung lahat. Nag-yellow dyan. Brings to the sea. So, ito, kukunin natin yung mga ano niya. Mahirap pala itong ano yan. Tanggalin. Kailangan kasi kunin talaga natin yung roots. Ay, naputol. Ay, sayang. Sayang yung roots. Yung roots pa naman yung importante na kunin ito. Itong mga leaves niya, yung iba is ginagawa nilang salad. So, hindi pa ako nakapag-try. Minsan, ginigisa nila yung para siyang kangkong pagkagisa. Parang sauté. Hindi pa rin ako nakatry. Usually, ang ginagawa ko nito is ano lang, tsaa. Naputol na naman! Und ich auch nicht. You want to help me? You need to get the flowers. It's big. It's zweimal. So, have a big roots. You know, meron akong nakuha doon. Naputol na naman. Sayang, malaki pa naman sana. Maganda kasi kapag mataba siya is malaki yung kanyang roots. Kapag naman manipis, maliliit. Maliit din ang roots. Mama. This one I get. So, kumuha ako nito. Medyo mahaba-haba. I don't know if mas mabisa ba itong makatanggal. Ano kasi dito? The soil here is hard, anak. Was? The soil here is hard. We'll see if we can get it with the roots. Kung malbesa. Tingnan nyo. Mas mahaba ko siyang nakuha. Mas malaking roots. It's besa, anak. Ja. So, wala tayong scissor. The roots is removed. Was? The roots is removed.
Mahal pa naman ito kapag bilihin mo siya. Mama, Like binibili ko sa Amazon kapag naubusan na ako. Mahal siya. Maliit na lagayan, 15 euro ata. Yun na yung pinaka-cheap. Mama, Yeah. Papa, look. So guys, ito na yung ating mga na-harvest ngayon. Ito yung mga bulaklak niya and ito yung mga roots. Yung iba, tinanggalan ko na yung mga dahon. Roots na lang ang tinira ko dahil yung roots naman yung kailangan natin. At yun yung i-dry ko siya at i-dehydrate. Itong mga dahon, hindi ko na siya i-dehydrate. Dahil hindi pa naman din ako nakatry ng dahon. Kaya pala ngayon na ako nag-harvest dahil kapag itong mga bulaklak na ito ay maging ganito na, puputi na siya, hindi na siya pwedeng i-harvest dahil nga trocken dry na siya. Open Uma. Tapos ito, hindi ko alam, parang hindi naman ito pakaramihan pero we will see dahil tatantarin pa natin siya and lilinisin bago natin siya i-dry. Mama, look at that. I think ito i-dry natin siya pero gagawin pa din tayo ng tsaa mula dito dahil ito kasi kapag itong mga flowers lang ang gagamitin mo is very mild lang yung lasa pero kapag itong roots ang gagamitin mo mapait talaga siya kaya parang 1 to 2 teaspoon lang yung gagamitin mo every time na mag-tsaa ka gamit yung roots dahil hindi ko alam yung iba if kaya ba nila, yung iba din hindi nagugustuhan ang lasa nito dahil mapait talaga. Kaya nga maganda siya sa liver. Ang dami ding dandelion doon sa dulo. Kaso sa kapitbahay na namin yan, hindi tayo pwedeng magbungkal-bungkal dyan. Kahit weeds yan siya or mga damo yan siya dito. Bawal magbungkal-bungkal dyan dahil hindi natin yan lupa. Cook, Mama. Isaac. Nine. Fish to feel. Sobrang sakit ng aking kamay. Ang dami palang mga doon, Brennesel. Anong pangalan ng Brennesel? Yung parang nangangagat. Anong pangalan yan? Brennesel. Stinging nettle. Doon kasi sa gilid, nangunguha ako dahil marami doong hindi namumulaklak na ganito. Kapag kasi hindi pa siya namulaklak is malaki yung kanyang ugat. Kapag mamulaklak siya, lumiliit yung kanyang ugat. So, doon ako nangunguha sa gilid na hindi pa namumulaklak, yung hindi masyadong naaarawan. Ang dami palang stinging nettle na saghiran yung aking kamay. Ang kati niya. Sobrang laki. Mapait. Mapait siya. Mapait. Mapait. Ang pait niya is the same sa pait nung roots kapag gawin mo siyang tsaa. Ang roots din ito, pwede din siyang gawing i-dry tapos gawing kape. You harvest flowers and then you need to make like this. You need to get it and put it here inside. Just the yellow. Ang ulam namin ngayon ay tinola Mama. chicken. Ito is para sa akin at kay Ethan. Tapos kay asawa is Ayo. noodle meat, noodles with tomato maca. Tomato paste. Masarap yan siya. Onion. Kasi yung paborito niya na pagkain. Put the noodle inside and mix it together. Did this leg off my brow? Jo. Das ist auch lecker, das Papa mag. Das ist Papas Lieblingsessen. Und wie ist Ich auch. Und wie ist meine Ja, du bist auch Lieblingsessen? Hindi. Sagt ihr dir? Ja.
chicken soup. Mama. Anak. Chicken. Look, my rice. Look, Suppe und Chicken. Reis, Chicken und Soup. Sehr, sehr lecker. Au, au, aua, 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 aua. Au, au, Again. au, au, au. Oh Lord, that is so high, anak. You want to go away? Bitte auf Chicken auf mein Teller. Oh. Ist der erste Tag fertig? Ito yung bulaklak ng dandelion na tinanggalan na ni asawa ng yung bulaklak ng mga petals na lang yung natira. Kapag kasi isasama natin yung parang subok niya, mapait din yun. So, kailangan nalutuin siya or i-ano natin siya ngayon dahil kapag hindi is mag-ano na siya, puputi na siya. Ito nga is nag-uumpisa dahil kanina pa itong tanghali ko kinuha. Nag-uumpisa na siyang pumuti yung bulaklak. Yellow naman ito lahat. Hugasan muna natin bago natin siya lulutuin. So, isang ganito lang, isang baso yung ilagay natin ng tubig. You get everything. You just drink everything. Yeah. Lagay din natin ito. Den skulle Kinder det tog upp på den. Papakuluan natin siya ng 15 minutes. I need a tea maker. Yeah. Hala, maliit na lang yung tubig niya. The water is already small. Why I don't make extra more? That's why you need to put sugar and then it becomes then you cook really long. We have, what is this? Naturtube? A natural honey? That is forest honey. Forest honey. Sarap kasi itong honey. But I wanted to try without honey. Ay! Okay, God. Siya schon vielleicht bisschen hier, ne. Gusto daw pala ni asawa, tikman siya ng walang honey. Kaso, hindi naman niya sinabi kaagad. Hindi ko siya na nilagyan ko ng honey kaagad. Kanina kasi nilagyan ko ng honey yung ininom ko dahil roots yung ininom ko kaninang umaga. And ano siya, mapait. Yun nga, sabi ko mapait siya. Maliliit na tubig. So, pwede na rin niyang matry. Ito is hindi talaga siya mapait. Hindi talaga siya mapait. It's delicious. It's not like today I make the roots. It's really bitter. Yeah, I tell you, you need to buy the flower seeds. But I think the roots have more. The bitter is good. You know, I have fatty liver. So, I always wanted even to eat the bitter orange. The bitter is good. That's why I make more roots. Yung binili ko kasi sa Amazon is puro roots lang siya. Sabi ni asawa, bili na lang daw. Bakit hindi ako bumili nung flower? Eh, mas gusto ko yung roots. I think yung roots yung maraming nutrients. Ay, masarap. Masarap talaga. Wala siyang lasa, walang pait. Ask if you need help. Die Hilfe brauchst. Patikim ko din kay asawa kung ano yung kanyang Iba talaga yung lasa niya. Did you try the roots? Yeah, the tea is It's so tastes like the honey. the one with roots is really You have the honey. It tastes just like the honey. yeah. You gonna taste this anymore? Yeah, that's the problem because it's delicious. Open. Yeah, You like it?
Good. But this one, I need wanted more. to make this so I can send in the Philippines and dry it. I wanted to check. I saw a video how you make coffee of it. Mm-hmm. Some kind of coffee. Yeah, you need to dry it first and then grind it. You need to roast it. Roasted. You need to roast it. Ja? Kom open. Und dann springen und rollen? Sarap. Vis Masarap aan talaga de siya. dingen. Nein, die schauen nicht damit. Sarap. Yeah, the honey is delicious. Mm.